Mahalaga ang pagbabalik sa Aklat ni Mormon, isang masterclass. Ang pangalan ko ay John Hilton, na nasasabi ka kong basahin ang mga kabanata 1 hanggang 5 ng unang Nephi at pag-aralan ang mga ito kasama ninyo ngayon. Nakapagklase na kami ng ilang beses at marami pa kaming susunod na gagawin. Kaya naisip ko na maaaring angkop sa simula pa lang ng klaseng ito na magkwento na lang ako ng kaunti tungkol sa aking sarili. Una, isang nakakatuwang katotohanan ay isa akong amateur na salamangkero at umaasa talaga ako na balang araw sa kursong ito ay makakapag-integrate ako ng isang magic trick. Higit sa lahat, kami ng aking asawang si Lonnie ay may 6 na anak na mahal namin. Isa sa mga libangan ko ay ang snowboarding. Ito na talaga ang tugatog ni aking karera sa snowboarding. Nasaktan ko ang paa ko sa mismong pagtalon na ito. Kaya ngayon, medyo relax na ako. Isa pang kakaiba sa pamilya ko ay ang pagmamahal namin sa China. Nakapaglakbay na kami sa China ng ilang beses bilang isang pamilya at marami sa aking mga anak at nagsasalita rin ako ng Mandarin Chinese. Gustong-gusto ng aming pamilya ang maglingkod sa komunidad. Nakasulat na ako ng ilang libro. Ang pinakabago ko ay ang mga tinig sa Aklat ni Mormon na tumutuklas sa mga natatanging saksi ni Hesukristo. At pag-uusapan natin ang ilan sa mga natatanging tinig na ito mula sa Aklat ni Mormon sa iba't ibang panahon sa buong masterclass na ito. Gusto ko sanang mabigyan ng pagkakataong makilala ka pa ng mas mabuti. Kung gusto mo akong kontakin at makausap, mahahanap mo ako sa social media or maaari mo rin akong i-email sa website ng kurso. Sa tingin ko magiging masaya para sa atin kung makakarating tayo ron. Magkakaroon tayo ng ilang live sessions na may kaugnayan sa masterclass na ito. Kaya kung gusto mong sumali sa alinman sa mga live session na yon, kumonekta ka ulit sa social media o sa pamamagitan ng website. Pero sa ngayon, simulan natin sa marahil pinakasikat na talata sa Aklat ni Mormon, Una Nephi, Kabanata 1, Talata 1. Malamang ay kabisado mo na ang kahit man lang unang 8 salita. Ako si Nephi ay isinilang sa mabubuting magulang. Ngayon, tumigil na lang tayo diyan at isaalang-alang lamang ang unang 2 salita. Mga salita ay Nephi. Nakikita na natin ang pagkakaiba sa Aklat ni Mormon kumpara sa Biblia. Halimbawa, wala tayong makikitang talata na tulad ng narito ay Mateo, isang maniningil ng buwis. Hindi natin naririnig ang unang panauhang salaysay na iyan sa Mateo o Marcos. At sa karamihan ng mga aklat ng Lumang Tipan tulad ng 1 at 2 Samuel, 1 at 2 Hari, mayroong isang editor na hindi namin alam kung sino ang taong ito. Ang Aklat ni Mormon ay si Nephi na nagsasabi sa iyo kung sino siya. At hindi ko ito napagtanto sa loob ng ilang taon, ngunit isinusulat ni Nephi ang mga pangyayaring ito 30 o 40 taon matapos lisanin ng kanyang pamilya ang Jerusalem. Kaya maaaring siya ay 50 taong gulang habang itinatala niya ang 1 Nephi Kabanata 1. Hindi ito tala-arawan ng pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng binata na si Nephi. Nagkukwento siya sa atin ng isang pagbabalik tanaw at maaari itong magbago. May itinuro akong isang bagay na hindi ko napansin noon na ang simula ng Nephi ay ako, si Nephi, ay ipinanganak sa mabubuting magulang. Maaari sana niyang sabihin, ako, si Nephi, ang mamamatay tao kay Laban, o ako, si Nephi, hari ng aking mga tao, o ako, si Nephi, tagapagtayo ng mga templo. Ngunit makikita mo ang kaunting pagpapakumbaba kay Nephi sa kanyang pagsisimula, ako, si Nephi, ay isinilang sa mabubuting magulang. Isa itong paalala sa atin na alalahanin ang lahat ng mga biyayang natanggap natin sa ating buhay at ang mga pinagmumulan ng mga biyayang iyon. Habang patuloy nating binabasa ang mga talata 1 hanggang 3, pansinin ang pagbibigay diin ni Nephi. O si Nephi ay gumagawa ng talaan ng aking mga pangyayari noong aking mga araw. Oo, gumagawa ako ng talaan sa wika ng aking ama. Alam kong ang talaang ginagawa ko ay totoo at ginagawa ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Ginagawa ko ito. Para kay Nephi, ang mga talaan ay malinaw na mahalaga sa simula pa lamang ng Aklat ni Mormon. Habang patuloy tayong nagbabasa sa klase ngayon, matututunan natin kung paano natanggap ng kanyang ama ang isang sagradong aklat. Ang buong kwento ng pagbabalik para kunin ang mga plaki ng tanso ay nakasentro lahat sa mga record. Kapag natanggap na ni Nephi at Lehi ang mga talaan, sasaliksikin nila ang mga ito mula sa simula. At pupuspusin sila nito ng Espiritu Santo. Napakaraming aral ang makukuha natin sa simula pa lang. Ng mga talaan at na dinadala sa atin ng mga ito ang Espiritu Santo.
Ang matinding pagsisikap na handang gawin ni Nephi upang matanggap ang mga talaan at maitala ang mga ito. Minsan, tiningnan mo ng asawa ko ang isang kopya ng Aklat ni Mormon at naglagay lang siya ng maliit na parisukat. Parang kumakatawan sa ilang plaka sa tabi ng bawat oras na may naganap na mga record. At namangha ako nang buklatin ko ang mga pahina ng kanyang Aklat ni Mormon at makita ang lahat ng referensya sa mga talaan. Kapag dumating tayo sa katapusan ng unang Nephi Kabanata 5, ngayon, nakuha namin ang mga talaang iniutos sa amin ng Panginoon at sinaliksik ang mga ito at natuklasan na kanais-nais ang mga ito. Oo, maging napakahalaga sa amin kung kaya't aming mapangangalagaan ang mga kautusan ng Panginoon para sa aming mga anak. Kaya nga, karunungan sa Panginoon na dalhin namin ang mga ito habang naglalakbay kami sa ilang patungo sa lupang pangako. Isipin ang huling parirala na nais ng Panginoon na dalhin nila ang mga banal na kasulatan habang naglalakbay sila sa ilang patungo sa kanilang lupang pangako. Habang naglalakbay tayo sa ating sariling metaporikal na ilang, dala-dala natin ang mga banal na kasulatan, binabasa ang mga ito, at nadarama ang Espiritu mula sa mga ito ang magdadala sa atin sa ating lupang pangako. Sa tingin ko ay interesante rin na ginamit ni Nephi ang word search. Sabi niya, sinaliksik namin ang mga banal na kasulatan at ito talaga ang isang huwarang nakikita natin sa buong Aklat ni Mormon. Sinaliksik ng mga tao noong panahon ni Jacob ang mga banal na kasulatan. Sinabi ni Haring Benjamin sa kanyang mga anak na masigasig na saliksikin ang mga banal na kasulatan. Masigasig na sinaliksik ng mga anak ni Mosias ang mga banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Hinikayat ni Alma ang mga Zoramita, dapat ninyong saliksikin ang mga banal na kasulatan. Marami pang mga halimbawa sa Aklat ni Mormon at hindi doon nagtatapos ang padron. Sa modernong panahon, sa Doktrina at Mga Tipan Seksyon 1, sinabi ni Hesukristo, saliksikin mo ang mga utos na ito sapagkat ang mga ito ay totoo at tapat, at ang mga propesya at pangakong nasa mga ito ay matutupad na lahat. Kaya marahil sa halip na basahin ang mga banal na kasulatan, nagkaroon tayo ng kaunting oras sa pagsasaliksik sa mga ito. Ano ang ibig sabihin ng saliksikin ang mga banal na kasulatan? Isa sa mga paborito kong kagamitan sa pag-aaral ay ang paggamit ng diksyonaryo noong 1828. Isa itong mahalagang kagamitan dahil ang 1828 Dictionary ay nagbibigay daan sa atin na makita ang kahulugan ng mga salita noong panahong isinasalin ang Aklat ni Mormon ni Joseph Smith, lalo na't nagbabago ang mga kahulugan sa paglipas ng panahon. Ang salitang search o paghahanap ay binibigyang kahulugan ng diksyonaryo noong 1828 bilang pagsilip upang makahanap ng isang bagay o upang galugarin. Maraming bagay ang maaari nating hanapin at subukang gawin habang binabasa o sinasaliksik natin ang Aklat ni Mormon. Sa website ng kurso, mayroong listahan ng maraming pamamaraan sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang ilan sa mga ito ay tatalakayin natin ngayon, ang iba naman ay tatalakayin natin sa buong masterclass. Ngunit hinihikayat ko kayong tingnan at pag-isipan ang inyong pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan. Gustong-gusto ko ang ideyang ito mula kay Elder Jeffrey R. Holland para sa paghahanap. Para lang bumagal. Sabi niya, pakibasa ng mas mabagal at mas maingat na may mas maraming tanong sa isip. Pagnilayan at suriin ang bawat salita, bawat hiyas ng banal na kasulatan. Itapat ito sa ilaw at iikot ito. Tingnan mo kung ano ang nare-reflekta at nare-reprakta doon. Ang ganyong pagsusuri ay maaaring makatuklas ng isang kayamanang nakatago sa isang bukid, isang perlas na walang katumbas na halaga. Sa simula pa lang, sinasabi sa atin ni Nephi ang kahalagahan ng mga talaang magtuturo sa atin kay Hesukristo. Kaya habang nagpapatuloy tayo sa talatang 4, mababasa natin na nangyari sa pagsisimula ng unang taon ng paghahari ni Zedekias, hari ng Huda. Ngayon, kadalasan, nalalampasan lang natin ang talatang ito, ngunit maaari tayong huminto at bumalik sa lumang tipan. Kung babasahin natin ang 2 hari o ang aklat ni Jeremias, marami pa tayong matututunan tungkol kay Zedekias. Ito ang nagbibigay sa atin ng tagpuan para sa Jerusalem ni Lehi. Halimbawa, mababasa natin na si Zedekias ay 21 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari. At ginawa niya ang masama sa paningin ng Panginoon. Iyan ay isang nakakatakot na panimulang punto para sa Aklat ni Mormon. Ngayon damiarsin mga korononos isang buong klase o ilang klase na tutulong lamang sa atin na ihanda ang entablado para sa Jerusalem ni Lehi.
At ito ay isang mahalagang konteksto dahil iyan ang dadalhin ni na Lehi at Nephi habang papunta sila sa lupang pangako. Ngayon, alam ko na ang iniisip mo sa sarili mo. Kapatid na Hilton, sana ay makabasa ako ng isang buong libro tungkol sa Jerusalem ni Lehi. Hiling, natupad. Merong magandang aklat na tulad nito at mayroon akong libreng kopya nito na mabibili sa website ng kurso. Ngunit sa ngayon, dumako muna tayo sa talata 5 at pansinin ang isang espesyal na panalangin habang ipinakikilala sa atin si Lehi. Kinuwento sa atin ni Nephi na habang humahayo ang kanyang amang si Lehi, nanalangin siya sa Panginoon. Isa sa mga paborito kong hanapin sa kasulatan ay ang mga one-liner, maiikli at makapangyarihang mga parirala. At may ilan dito na naglalarawan sa panalangin ni Lehi habang siya ay humahayo. Kaya habang si Lehi ay kumikilos, malinaw na madalas nating gustong manalangin habang tayo ay nakaluhod. Ngunit kung minsan ay nagmamaneho tayo sa ating mga kotse o nasa bus tayo, naglalakad tayo sa isang lugar. Magandang oras yon para manalangin. Iyan ang ginawa ni Lehi habang siya ay humahayo. Pansinin din na sinasabi nito na nanalangin siya ng buong puso. Hindi ito isang maliit na panalangin. Makikita mo si Lehi na talagang nagpupursigi sa kanyang panalangin at hindi lamang siya nagdarasal para sa kanyang sarili. Tingnan mo ang huling parirala. Alang-alang sa kaniyang bayan, dumalo ako sa isang kumperensya kung saan inanyayahan kaming basahin ang aklat ni Mormon at hanapin ang mga panalangin ng mga propeta. Matututo tayo sa pagpapabuti ng ating panalangin mula sa mga panalangin makapropeta gaya ng kay Lehi. At kung papansinin lang natin ang padron na ito, kahit sa mga unang kabanata ng Aklat ni Mormon, sa dalawang magkaibang okasyon, makikita natin ang mga panalangin kung saan nagpapasalamat ang mga propeta. Ginagamit din ni Nephi ang pariralang ito ng pagsusumamo sa Panginoon na nagsasaad ng tunay na tindi sa mga panalangin. Ang daming panalangin niyan sa unang ilang kabanata pa lang ng Aklat ni Mormon. Sa kabuuan, 129 beses akong bumilang. Nagdarasal ang mga propeta sa Aklat ni Mormon at gumawa ako ng maliit na spreadsheet na naglalaman ng lahat ng sa pag-aaral kung paano nanalangin ang mga propeta sa Aklat ni Mormon. Tingnan ang mga ito sa website ng kurso. Habang taimtim na nananalangin si Lehi sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng isang pangitain. Bumalik siya sa kaniyang tahanan, inihiga niya ang kaniyang sarili sa kaniyang kama at pagkatapos ay nagkaroon siya ng isa pang pangitain. At sa pangitaing ito, sinabi niya na nakakita siya ng isa na bumababa mula sa gitna ng langit at kanyang nakita. Ang kanyang kinang ay higit pa sa kinang ng araw sa katanghaliang tapat. Wala pa tayong 10 talata sa Aklat ni Mormon at nakakita na si Lehi ng isang pangitain tungkol kay Hesukristo at sa 12 na sumusunod sa kanya. Ito ay isang paalala kung paano si Hesukristo ang nasa pinakasentro sa unahan sa Aklat ni Mormon. Iniabot ni Hesukristo kay Lehi ang isang aklat at hiniling dito na basahin ito. Habang binabasa ito ni Lehi, may diilang problema. Sinasabi sa atin ni Nephi, maraming bagay ang nabasa ng aking ama tungkol sa Jerusalem, na ito ay wawasakin at ang mga naninirahan doon ay marami ang mamamatay sa pamamagitan ng espada at marami ang dapat madalang bihag sa Babylonia. Ngayon parang masamang balita ito. Kung titigil tayo roon, baka maisip natin ayos lang, hindi maganda. Pero pansinin ang susunod na mangyayari. Ang aking ama ay bumulalas ng maraming bagay sa Panginoon na lubhang dakila at kahanga-hanga ang mga gawa ng mga ito, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat ikaw ay maawain, hindi mo hahayaang ang mga lumalapit sa iyo ay mapahamak. Kahit hindi maganda ang balita, kahit may paparating na problema, positibo at masigasig pa rin si Lehi at nagpapasalamat pa nga. Gaya ng sabi ng isa sa mga kasamahan ko, kahit may darating na problema, kung lalapit tayo kay Kristo, magiging maayos ang lahat. Ngayon, bumalik na lang tayo at tingnan ang mas malawak na larawan ng nangyayari rito. Mayroon tayong propeta na may espesyal na panalangin. Meron siyang pangitain. Binigyan siya ng libro. Binabasa niya ang libro at ibinabahagi niya ang mensahe nito sa iba at tinangka naman siyang patayin ng mga tao. Kaninong tunog ito? Parang si Lehi ang tunog nito sa Nephi 1. Parang kay Joseph Smith din ang tunog nito. Medyo interesante na makakita ng kaunting tipo doon.
Sa pagtatapos ng 1 Nephi Kabanata 1, ikinukwento sa atin ni Nephi ang mga bagay na binasa ni Lehi sa aklat na malinaw na nagpakita ng pagdating ng isang Mesyas at gayon din ng pagtubos ng mundo. Muli sa harap nakikita natin si Hesukristo sa gitna. Ngunit hindi lahat ay masaya sa mensahe ni Lehi. Habang nagpapatuloy tayo, sabi ni Nephi, nang marinig ng mga Hudyo ang mga bagay na ito, nagalit sila kay Lehi. Hinanap din nila ang kanyang buhay upang ito ay kanilang makuha. Ngunit masdan ako si Nephi ay ipakikita sa inyo na ang magiliw na awa ng Panginoon ay sumasa lahat ng kanyang mga pinili dahil sa kanilang pananampalataya upang gawin silang makapangyarihan, maging hanggang sa kapangyarihan ng kaligtasan. Muli babalik tayo sa ideya ng mga one-line, maiikli at makapangyarihang parirala ang magiliw na awa ng Panginoon. Ang ilan sa mga ito ay napakalaki. I know ilan sa mga yan ay maliliit. Ngunit tulad ng nakita at ipapakita sa atin ni Nephi ang magiliw na awa ng Panginoon, maaari nating hanapin ang mga magiliw na awa ding yon sa ating sariling buhay at ibahagi ang mga ito sa iba. Kaya sa unang kabanata 2 ng Nephi, binalaan si Lehi sa isang panaginip na isama ang kanyang pamilya at lisanin ang Jerusalem. Kung tatanungin kita, gaano kalayo ang nilakbay ni Lehi at ng kanyang pamilya? Malamang sasabihin mong 3 araw dahil sa una. Nephi, Kabanata 2, talata 6. Sinasabi ng talatang ito at nangyari na. Nang makapaglakbay siya ng 3 araw sa ilang, itinayo niya ang kanyang tolda sa isang lambak sa tabi ng isang ilog. Ngayon ay babalikan natin ang 3 araw na iyon sa loob lamang ng 1 minuto, ngunit nais kong bigyang diin ang pariralang ito sa tabi ng isang ilog ng tubig. Maraming taon na ang nakalilipas, ibinahagi ni Elder Holland ang isang bagay na natuwa ako. Gusto kong ibahagi ito sa iyo. Aniya, naalala ko pa rin ang paggising mula sa banal na kasulatan, na kapag ang isang mahusay at handang-handa na guro sa seminaryo na nagtuturo ng maraming binabasa at sa US, mga estudyante, talagang nakakabagot na material mula sa Nephi. Natatandaan ko pa nung tinanong niya ako sa klase, bakit? Sa 1 Nephi 2.6, nakatala sa aklat ni Mormon na itinayo ni Lehi ang kanyang tolda sa isang lambak sa tabi ng isang ilog ng tubig. Bueno, maaga pa noon ng taon, unang 1 o 2 araw pa lang ng klase, at gaya ng dati, pinag-aaralan pa rin ng guro. Dahil matalino akong estudyante, halos palagi akong ganyan, matalino rin ang mga isinasagot ko tungkol dito, mas matalinong magtayo ng tolda sa tabi ng ilog kaysa doon. Alam kong patok ako, dahil naghagikikan ang mga babae. Hindi tumawa ang guro. Ngumiti siya at sinabing, nang may ngiti pa rin sa mukha, hindi mo sinasagot ang tanong, Jeff, dahil hindi mo binabasa ang teksto. Hindi nito sinasabi na itinayo ni Lehi ang kanyang tolda sa tabi ng ilog o sa loob nito. Sinasabi nito na itinapon niya ito sa tabi ng isang ilog ng tubig. Bakit niya sinabing ilog ng tubig, Jeff? Ano pa ang iba pang mga uri ng ilog? Kaya may kahit papaano ilang bagay tayong matututunan mula rito. Anekdota mula kay Elder Holland. Una, lagi siyang mabilis sumusuko at puno ng makapangyarihang one-liners. Ngunit pangalawa, sa palagay ko ay nakikita natin ang kawili-wiling pariralang ito na sinusubukang ituro ng guro ng seminaryo. Ang pariralang rivers of water ay hindi talaga maintindihan sa Ingles dahil ang meron lang tayong rivers. Ngunit sa konteksto ni Nephi, may mga ilog ng tubig at mga ilog ng buhangin. Ang pagkakaibang iyon ay magiging makabuluhan. Sa tingin ko, ang gustong ipahiwatig ng guro sa seminaryo ni Elder Holland, ang ganitong uri ng pariralang simitiko ay hindi katang-isip ni Joseph Smith. Isa itong kawili-wiling ebidensya. Balikan natin ang 3 araw na paglalakbay. Madalas nating iniisip ang 3 araw batay sa Puryer Nephi Tuta Congresses. Ngunit sa talata Fepa, sinabing bumaba si Lehi sa mga hangganan ng dagat na pula. 180 milya. At pagkatapos mula sa puntong iyon, naglakbay sila ng 3 araw sa ilang. Kung si Leah at ang kanyang pamilya ay naglakbay, sabihin nating 15 hanggang 25 milya bawat araw, ito ay humigit kumulang 2 linggong paglalakbay sa ilang, mahigit kaunti sa 200 milya. Maaring mas mapahalagaan natin ito kinalaman at Lemuel at kung bakit ganito ang kanilang nararamdaman. Ang ilang na kanilang nilalakaran ay isang tigang na disyerto, sa katunayan isang maikling kwento lamang.
Kaya ang pamilya ko ay dating nakatira sa Jerusalem at nanirahan kami roon ng 1 taon. Minsan magmamaneho kami papunta sa Dagat na Pula. Kaya habang nagmamaneho kami papuntang Dagat na Pula, dumadaan sa ganitong uri ng ilang, ikinukwento ko sa mga anak ko ang tungkol sa una, sa Nephi, Kabanata 2, at lahat ng mga reklamo ni Nalaman at Lemuel. Mga 45 minuto pa lang kaming nagmamaneho nang huminto kami sa isang security checkpoint dahil nagkaroon ng biglaang pagbaha sa may bandang dulo ng kalsada. Kaya kinailangan naming lumiko, magmaneho pabalik sa Jerusalem at makarating sa Dagat na Pula sa ibang daan. Sobrang nalungkot ako. Nasayang lang ang 45 minutong oras natin, sabi ko. Isipin ang lahat ng mga bagay na maaari sana nating gawin. At habang naiirita na ako sa maliit na pagkaantala na ito, bigla kong napagtanto, naku, mas kamukha ko pala si Nalaman at Lemuel kaysa sa inaakala ko. Isipin kung ano ang mararamdaman mo kung hihilingin sa iyong maglakbay ng 4 na linggo pabalik-balik. Ang bumalik sa Jerusalem at kunin ang mga lamina at pagkatapos ay bumalik sa isang tigang na ilang. Medyo mahirap ito. Kaya habang bumabalik tayo sa 1 Nephi Kabanata 2, tingnan natin ang mga talata 9 at 10. Habang nagkakampo sila sa loob ng 3 araw na paglalakbay patungo sa ilang, sinabi ni Lehi kina Laman at Lemuel, naway maging katulad kayo ng ilog na ito, na patuloy na umaagos patungo sa bukal ng lahat ng kabutihan. O sana'y maging katulad ka ng lambak na ito, matatag at di natitinag sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Naantig ang puso ko na isipin ang magiliw na pagmamahal ni Lehi para sa kanyang mga anak. Dito ipinagdarasal niya na si Lemuel ay maging matatag at di natitinag. At tila noong nabubuhay pa si Lehi, ang panalangin ito ang sagot. Para sa akin, isa itong mahalagang sandali upang huminto, upang isaalang-alang na nakakakita tayo ng isang tunay na pamilya dito. At ito ay isang tunay na pamilya na may mga paghihirap. May mga inaasahan si Lehi para sa kanyang mga anak na hindi natupad. At kung minsan ikaw at ako ay maaaring nasa magkatulad na sitwasyon. Pero balik tayo sa mas malawak na pananaw. Kung babalik tayo sa 3 Nephi, Kabanata 6, mga siglo sa hinaharap, ito ang panahon bago bumalik si Hesukristo sa lupa. Mababasa natin na ang simbahan ay nagkawatak-watak maliban sa ilan lamang sa mga lamanita. Sila ay matatag at hindi natitinag, handa ng may buong pagsusumikap na sundin ang mga utos ng Panginoon. Gagawin ba? Isang makapangyarihang paalala sa atin na kahit hindi nasagot ang panalangin ni Lehi ng eksakto sa paraang gusto niya, ang mga inaasam niya para kay Lemuel ay natupad pagkalipas ng maraming siglo sa pamamagitan ng mga inapo ni Lemuel. Ito lamang ang 2 pagkakataon sa banal na kasulatan na makikita natin ang mga salitang matatag at hindi natitinag na lumilitaw ng magkasama. Para sa akin, hindi ito nagkataon lang. Ito ay di isang paalala na dinirinig at sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin sa kanyang sariling paraan at panahon. Pero gugustuhin kong isipin na naroon si Lehi sa daigdig ng mga espiritu, nakikita ang mga pagpili ng kanyang mga inapo. Doon, piniling manatiling matatag at di natitinag na nagdulot kay Lehi ng malaking kagalakan. Ito ang isa sa pinakamaikling talata sa Aklat ni Mormon. 1 Nephi 2:15. Ang aking ama ay nanirahan sa isang tolda. Minsan may estudyanteng tatayo at sasabihing, narito ang paborito kong talata sa Aklat ni Mormon. At magbabahagi sila. Ang aking ama ay nakatira sa isang tolda. Pero alam mo kung ano? Sa tingin ko ay mayroong talagang maraming espiritual na kapangyarihan sa talatang ito. Hindi natin alam ang lahat ng detalye tungkol kay Lehi at sa kanyang pamilya, ngunit tila si Lehi ay isang napakayamang tao. Mababasa natin na mayroon silang ginto, pilak at mahahalagang bagay. Ang mga kayamanan ni Lehi ay lubhang napakarami. Mayroon siyang lahat ng uri ng kayamanan. Napakayaman ni Lehi, kaya naman hinangad ni Laban ang kanyang kayamanan. Mula sa napakayaman at marangyang pamumuhay na ito, si Lehi ay lilipat sa paninirahan sa isang tolda. Wala akong pinakamagandang bahay sa lahat ng panahon, pero alam ko na kung kailangan kong umalis ng bahay ko at tumira sa isang tolda, talagang madidismaya ako. Kaya ipinapakita nito sa atin ang dedikasyon ni Lehi at ng kanyang pamilya na iwan ang kanilang mga kaginhawahan upang manirahan sa isang tolda. Ngunit ipinapakita rin nito sa atin na ang mga dakilang bagay ay maaaring mangyari kahit sa mahihirap na sitwasyon. Habang nakatira sila sa isang tolda, saka tatanggap si Lehi ng mga makapangyarihang paghahayag. Mamaya, mababasa natin na habang sila ay nakatira sa isang tolda, si Lehi ay napuno ng kagalakan. Tuwang-tuwa si Soraya.
Kaya kahit nasa matalinghagang pamumuhay natin sa mga tolda, mahirap pa rin ang mga bagay-bagay. Makakatagpo tayo ng kagalakan at kaligayahan. Maaari ka tayong makatanggap ng mga dakilang paghahayag at dinadala tayo niyan sa isang paghahayag na natanggap ni Lehi na kailangang bumalik ang kanyang mga anak at kunin ang mga laminang tanso. Kapansin-pansin na sinabi ni Laman at Lemuel na mahirap itong bagay na hiniling sa kanila ni Lehi. Ngunit nakita ni Nephi na hindi iyon utos ni Lehi. Ito ay isang utos mula sa Panginoon. Sabi ni Nephi, hahayo ako at gagawin ang mga bagay na iniutos ng Panginoon, sapagkat alam ko na ang Panginoon ay hindi nagbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao, maliban kung maghahanda siya ng paraan para sa kanila upang maisagawa nila ang bagay na kanyang iniuutos sa kanila. Babalikan natin ito mamaya. Sa pagpapatuloy ng 1 Nephi Kabanata 3, si Nephi at ang kanyang mga kapatid ay naglakbay pabalik ng 2 linggo sa Jerusalem at nagpalabunutan. Kaya hinugot ni Laman ang maikling dayami at pumunta siya at hiningi kay Laban ang mga lamina. Hindi iyon gaanong maayos na natatapos. Handa nang sumuko ang ilan sa mga kapatid ni Nephi, ngunit hindi pa. Magandang ideya ang naisip niya. Kunin natin ang lahat ng ating kayamanan, ang ating mga kayamanan, ang mga kubyertos ni nanay. Dalhin natin iyan kay Laban. Bigo ang plano na wala ang kanilang yaman at tumakas sila para maligtas. Habang nagtatago si Nephi at ang kanyang mga kapatid sa isang kuweba, binugbog ni Laman at Lemuel sina Nephi at Sam ng patpat. Kaya naman napakadali talaga para sa atin ang huminto sandali. Sa ating ginagawa, umupo muna tayo rito sa gitna sandali. Hindi alam ni Nephi kung paano magiging maayos ang lahat. Kunwari ikaw si Nephi, nagiging tapat ka, sinusunod mo ang mga utos ng Panginoon, subukan mo ang unang paraan, hindi uubra yan, kaya nakaisip ka ng paraan. Tiyak na na-inspire si Nephi. Magiging kahanga-hanga ang ideyang ito. Hindi yan gumagana. Ngayon ay literal kang binubugbog at hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kadalasan sa ating buhay, isa, Nephi 3, talata 28 kasama si Nephi kung saan lahat ay mali ang nangyayari. Uzat ng nangyari kay Nephi, magiging maayos din ang lahat para sa atin. Kapag tayo ay naipit sa gitna, alalahanin si Jesucristo, magkaroon ng pag-asa sa Kanya. Siya ang maghahatid. Sa pagkakataong ito, isang anghel ang dumating at nagligtas kina Nephi at Sam mula kina Laman at Lemuel. Kaya naman sinubukan ni Nephi na kunin ang mga laminang tanso sa huling pagkakataon. Mahal ko, sabi ni Nephi, ako ay ginabayan ng Espiritu nang hindi nalalaman ng maaga ang mga bagay na dapat kong gawin. Gayunpaman lumabas ako. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, gusto kong magpakita ng kaunting pagkakaiba sa pagitan ng 1 Nephi 3:7 at 1 Nephi 4:6. Pansinin na sa Nephi alam niya and bilang resulta gagawin niya. Minsan ang pag-aalam ay humahantong sa paggawa. Ngunit sa 1 Nephi Kabanata 4 talata 6 sinabi ni Nephi, hindi ko alam. Ano ang gagawin? Gayunpaman lumabas ako. Tulad ng ginagawa ni Nephi, habang sumusulong siya ng may pananampalataya, kalaunan ay malalaman niya. Minsan ang paggawa ang siyang humahantong sa pag-alam. Matapos matagpuan ni Nephi si Laban na walang malay, pansinin ang patuloy na ganitong sitwasyon. Alam ko na ang batas ay nakaukit sa mga laminang tanso. Alam kong ibinigay ng Panginoon si Laban sa aking mga kamay na sundin ang tinig ng Espiritu. Muli, nakikita natin ang huwarang ito ng pag-alam na humahantong sa paggawa. Ang paborito kong halimbawa ng huwarang ito sa mga kabanatang binabasa natin ngayon ay nagmula kay Saria. Kung lilipat tayo sa 1 Nephi Kabanata 5, isipin kung ano ang naramdaman ni Saria. Sumama siya sa kaniyang pamilya papunta sa ilang. Pinapunta niya ang kaniyang mga anak sa isang paglalakbay na aabutin ng 1 buwan o higit pa at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Nang bumalik si Nephi at ang kanyang mga kapatid, sinabi ni Saria, ngayon ay alam ko ng may katiyakan na inutusan ng Panginoon ang aking asawa na tumakas patungo sa ilang. Para sa akin si Saria ay isang kahangahangang halimbawa ng paggawa na humahantong sa pag-alam. Sabi niya, ngayon alam ko na, ibig sabihin ngayon mahigit 6 na linggo matapos umalis ang kanyang pamilya sa Jerusalem. Ngayon alam na niya, ibig sabihin hindi niya alam ang araw ng pag-alis niya. Kumilos siya ng may pananampalataya.
Si Soraya ay isang makapangyarihang halimbawa sa bawat isa sa atin na kung minsan ay hindi natin alam kung ano ang dapat nating gawin. Ngunit tulad ni Soraya, tulad ni Nefi, maaari pa rin tayong sumulong. Kamakailan lang nakausap ko ang isang young adult na nag-iisip kung dapat ba siyang magmisyon. Malinaw na isa itong mahalagang desisyon at marami na siyang ipinagdasal tungkol dito, ngunit wala pa rin siyang nararamdamang malinaw na direksyon sa alinmang panig. At napaisip siya, ano ang dapat kong gawin? Gustong-gusto ko ang payong ito mula kay Elder Richard G. Scott na isang paalala sa ating lahat na kung minsan kailangan nating gawin ito para malaman natin. Sabi ni Elder Scott, kapag ipinagkait ng Diyos ang isang sagot, iyon ay upang tayo ay lumago sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga utos, at kahandaang kumilos ayon sa katotohanan. Inaasahan tayong managot sa pamamagitan ng pagkilos ayon sa isang desisyon na naaayon sa Kanyang mga turo nang walang paunang kumpirmasyon. Tayo ang dapat kumilos. Karamihan, pagtitibayin niya ang kawastuhan ng ating mga pagpili sa kanyang sariling paraan. Ang kumpirmasyong iyan ay karaniwang dumarating sa pamamagitan ng mga pakite ng tulong na matatagpuan sa daan. Kung dahil sa tiwala ay magsisimula tayong gumawa ng isang bagay na hindi tama, ipapaalam niya sa atin bago pa tayo lumampas. Nararamdaman natin ang tulong na yan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga nababagabag o hindi mapakaling damdamin. Kaya sa kaso ng kaibigan ko na nagdedesisyon kung magmi-mission o hindi, pwede siyang pumili. Maaari niyang buksan ang mga papeles niya para sa misyon o magdesisyon na hindi ako magmi-misyon. At habang sumusulong siya, kadalasan habang kumikilos tayo, nabubunyag ang kaalaman sa kung ano ang dapat nating gawin. Isipin ito bilang isang huwaran sa buong banal na kasulatan. Nagsakripisyo sina Adan at Eva ng maraming araw bago nila nalaman ang dahilan. Gumawa si Noe ng arka bago pa man magsimulang umulan. Pinangunahan ni Moises ang mga anak ni Israel patungo sa dagat na pula bago ito nahati. Naligo si Naaman sa ilog at maaari nating isipin ang pangako ni Moroni sa Aklat ni Mormon. Ito ay karaniwang isang pangako na kung babasahin natin ang Aklat ni Mormon at ipagdarasal ito, malalaman natin ang katotohanan nito. Minsan nagdarasal tayo para malaman kung ano ang gagawin at kung minsan kailangan nating manalangin para sa lakas na gawin ito nang sa gayon ay malaman natin. Sa palagay ko, ang prinsipyong ito ay may malaking kaugnayan para sa atin bilang mga magulang at guro. Isipin ang isang batang lumaki sa simbahan. Makakarinig ang batang ito ng daan-daang oras ng mga aralin at marami sa mga araling ito, marahil karamihan, ay tutulong sa bata na malaman ang mga bagay-bagay upang magawa niya ang mga bagay-bagay. Pero baka nabaligtad ang ilan sa ating pagtuturo at pagkatuto. Siguro sa halip na gumugol ng mas maraming oras sa pagtulong sa mga tao na malaman ito, nang sa gayon ay malaman din nila, dapat kong subukang tulungan ang mga anak o estudyante ko na malaman din nila. Elder David A. Sabi ni Bednar, masyado nating binibigyang halaga ang ating mga sinasabi. Iniisip namin na sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bagay-bagay sa mga tao, kahit papaano ay makakakonekta iyon at makakapaloob sa loob. Ang aking obserbasyon ay ang papel ng isang magulang o guro ay kinabibilangan ng pagsasalita at pagsasabi, ngunit higit pa riyan ang pag-aanyaya sa isang bata o estudyante na kumilos ayon sa katotohanan. At tanging kapag ang bata ay kumilos alinsunod sa katotohanang naipaliwanag o naituro na, saka lamang malalaman ng bata para sa kanyang sarili ang katotohanan. Sa mga narinig nila at sa mga ginagawa nila, kapag tinulungan mo silang kumilos ng naaayon sa katotohanan, saka lamang nila ito matatanto para sa kanilang sarili. Lumilipat ito mula sa kanilang ulo patungo sa kanilang puso. Ito ay isang mahalagang mensahe para sa atin bilang mga guro, bilang mga ministering brother at sister, bilang mga magulang. Ito rin ay isang mensahe para sa atin bilang mga individual. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating tulungan ng iba na kumilos dahil kung minsan ay alam nating gagawin natin ito. Mas madalas, sa ginagawa natin, malalaman natin. Nakuha ni Nefi ang mga lamina na tanso. Naiisip mo ba kung ano ang nararamdaman nila ni Zoram? Isipin sandali si Zoram habang napagtanto niyang hindi niya kasama si Laban. Hindi natin masyadong alam ang tungkol sa kasaysayan ni Zoram pero gusto kong bigyang diin na sasabihin ni Lehi kalaunan tungkol kay Zoram. Zoram, nagsasalita ako sa iyo. Alam ko na ikaw ay isang tunay na kaibigan ng aking anak na si Nefi magpakailanman.
Hinahangaan ko si Zoram, ang pananampalatayang ipinakita niya. Umaarte siya kahit hindi naman. Bueno, sa pagbabalik natin sa 1 Nephi Kabanata 5, lubos akong nakikiramay kina Lehi at Sarya na nag-aalala para sa kanilang mga anak. Sayang na nga lang at hindi sila nabuhay sa modernong panahon. Gamit ang Find My Friends sa kanilang telepono o social media para matingnan nila ang mga pinakabagong status update ni Nephi. Ngunit kalaunan si Nephi at ang kanyang mga kapatid at si Zoram ay nakabalik ng ligtas at maayos kina Lehi at Sarya. At gustong-gusto ko na pagkatapos mag-alay ng sakripisyo, ang unang ginawa ni Nephi at Lehi ay ang pagsasaliksik sa mga talaan. At ibinabalik tayo nito sa kung saan tayo nagsimula, ang ideya na ito ay karunungan sa Panginoon, na dapat nating dalhin ang mga sagradong talaang ito habang tayo ay naglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako. Sa puso ng sagradong talaan na binasa ni Nephi sa mga laminang tanso ay si Hesukristo. At si Hesukristo ang sentro ng talaang itatago ni Nephi. Habang patapos na ang klase natin ngayon, gusto kong huminto muna tayo sandali at mag-isip. Anong magagawa mo mula sa klase ngayon para mas maunawaan ang katotohanan ng Ebanghelyo? Magtuon tayo sa pananalangin gaya ng propeta, pagsasaliksik ng kasulatan, at paghahanap ng kagalakan kahit sa hirap, habang naninirahan sa tolda o sumusulong ng may pananampalataya. Kahit hindi natin alam ang kahihinatnan, pangako ko, sa ating pagkilos, malalaman natin, lumapit ng lubos kay Hesukristo,